Bigyan po natin ng isang malakas sa palakpak ang Panginoon. Good morning po. Welcome sa ating pong online Sunday worship. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong pagsamba. At tayo po umawit ng paborit pagsamba sa ating pong Panginoon. Ating pong palakpak yung ating pong mga kamay sa ating pong Diyos. Oh Lord God, we're gonna sing praises in the middle of the storm. We will sing hallelujah to you, O God. Amen. Praise. Come on, we sing. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. Amen. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. Amen. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Amen. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Hope will arise, death is defeated, the King is alive. Shema, you are alive, Lord. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder, louder. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Once again we sing and raise. I raise a hallelujah with everything inside me. Amen. I raise a hallelujah. I will wash the darkness, please, in Jesus' name. I raise a hallelujah in the midst of the mystery. Yeah. I raise a you hold on me. Come on, we're gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Amen. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. You were alive. We sing to you, Lord. We sing a little louder, sing a little louder. We sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder. We sing a little louder, sing a little louder. Sing a little louder in the presence of my enemy. Sing a little louder, louder
Sing a little louder. Weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. We're gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King Gonna sing in the middle. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Amen. I raise a hallelujah. You sing. I raise a hallelujah in the middle of the storm. I raise a hallelujah, Jesus. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah to your name. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. We sing hallelujah to you, Lord God. We give you praise. Hallelujah. Amen. Yes, Lord, you are our God. You are with us, O Lord. Nothing is impossible to you, O Lord God. Amen. What are you turning to wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Oh. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, There's no one like you, Lord. none like you. Our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, yeah. Oh, Sure, yeah. to the darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, There's no one else. none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Sealer, awesome in power. Our God, our God.
for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Yeah. Then what could stand against? Oh, sing our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, yes you are. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, amen. Then what could stand? And if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? Nothing. And if our God is for us, then what could stand? If our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? Amen. With us, then what could stand against? And if our God is for us, amen. Then who could ever stop? And if God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, could ever stop us? Nothing. And if our God is with us, then what could stand against? Nothing. Then what could stand against? Oh, what could stand? Yes, Lord, amen. Our God is greater. Yes, you are. Our God is stronger. Yes. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. For the last time, sing our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God. Yes, Lord God, that's who you are, Lord. That is who you are, Lord. You are greater. You are stronger, Lord. Hallelujah, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Tunay po, Lord, sumasamba kami sa buhay na Diyos. We believe, Lord, you see, you hear, and you are concerned sa amin pong mga buhay, sa bansang ito, sa mundong ito. And ang nais mo po, Lord God, sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok sa amin pong buhay, ay patuloy na kilalanin ka namin. Magtiwala kami sa inyo that you are in control, Lord. Nothing is impossible to you, Lord. And itong mga nangyayaring pagsubok sa amin pong buhay, Lord, you want us, Lord, na patuloy po, ilid kami sa pagpupuri, sa pagsamba sa inyo. Nais mo po, Lord God, na patuloy namin erase yung aming hallelujah in the middle of our storm. That's why, Lord God, sa umaga pong ito, sa oras pong ito, amin pong nilalapit yung amin pong buhay sa inyo, Diyos.
kinikilala ka. Greater is He that is in us than he that is in the world. You are with us, Lord. You are with us, Lord God. We give you praise. We give you praise, Lord. Amen. So you are not a God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Amen. You are not. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Amen. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. 'Cause you are God, that's just the way it is. You are God. You are God alone from before time began. You are on your throne, amen. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne, amen. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone, Jesus, amen. Yes, you are. You God alone. There's no one else like you, Lord. We trust in you alone, Jesus. Let's declare unchangeable, unshakable. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Yes, you are. The unchangeable. Unshakable, you're unstoppable. That's what you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your
From before time began, we sing, you are on your throne, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, you are God alone. Sing, you're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Hallelujah. Unchangeable, unshakable, you're unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. For the last night. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. That's what you are. Yes. Oh, that's who you are. Jesus. In the darkness, we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Give him praise, say praise. Praise the Father, praise the Son, amen. Praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Hallelujah. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Hallelujah. We give you praise. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb conquered death. Death burned their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who would come to the Father are restored. Amen. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Let the gospel true, shall not kneel, shall not bend. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Amen. Who we praise, never gonna praise. Praise the Father, praise the Son, amen. Praise the Spirit,
Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Sit on. The first and last, the Alpha and Omega, God the great I am, who was and is to come, Almighty One. Blessed Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us, here and now and then, forevermore. You rule in love, you reign in peace, you set me free, you hold the cross. Yes, Lord. You brought through death, your kingdom come, all the earth will shout with heaven, for you always held to glory. You always will. The first and last, the first and last, the Alpha and Omega, God the great I am, who was and is, amen. Almighty One. Blessed Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us, here and now. You rule in love, you rule in love, you reign in peace, you set me free, you hold the cross, you brought death, took back the key, your kingdom come, all the earth will shout with heaven. You've always held the glory, and you always will. The first and last, the Alpha and Omega, God, the great I am, who was and is to come, Almighty One. Blessed Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us, here and now and then, forevermore. You rule in love, you reign in peace, you set me free, you own the cross, you broke through that, took back the keys, your kingdom come, all the earth will shout with heaven, for you've always held the glory, here and now and then, forevermore. Hallelujah. Give you praise. Give you praise, Lord. Sa iyo po natin ang pagsama in Jesus' name. Magandang araw sa inyong lahat. Iti araw ulit ng linggo, araw na ating pakikipagtagpo sa Diyos. Araw na tayo ay binibigyan ng Diyos ng panibagong lakas, ng kakayanan, ng sigla sa buhay. Araw ito ng kapahingahan. Sa araw na ito, muli tayong lalapit sa Diyos upang makinig sa Kanyang salita. Sa araw na ito, nais kong atin talakayin yung isang paksa, Overcoming Fear and Doubt. Nais kong bumasa ng ilang talata na binabanggit sa karanasan ni Pedro. Isa siyang alagad ng Panginoong Hesukristo. Siya man ay nagkaroon din ng fear. Nagkaroon din siya ng doubt. At paano niya ito pinagtagumpayan ay atin itong pag-aaralan, at kung paano siya nagtagumpay, tayo rin ay magtatagumpay. Ngayon, merong isang sitwasyon doon sa buhay ni Pedro na itinala dito sa aklat ng Matthew chapter 14 verses 25 and following. Gusto ko tingnan natin ang binabanggit dito. Na shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear.
But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly you are the Son of God." Ngayon, napansin natin na narito si Pedro, nanalig sa Panginoon, nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkatapos nakikita niya yung mga milagro at kababalagan ng Panginoon. Isa siya sa taong pinili ng Panginoon. Sinanampalataya na sa Diyos at binanggit na yung sinabihan siya ng Panginoon na binago ang kanyang pangalan. Si Pedro, isang rock o isang bato, yun ang nakikita ng Panginoon magiging taglay niyang katangian. Kaya lamang bago siya nakarating doon sa ganung uri ng kalalagayan at katayuan, ating makikita yung kanyang pinagdaanan. At ating din makikita yung ating sarili doon sa kanyang karanasan. Ngayon, yung doubt ay ito'y dinefine as a lack of conviction or certainty. Yung wala kang kakulangan sa katiyakan o kaya nagugulo tayo, binabanggit din ito'y lack of faith. Ngayon, ang fear naman is defined as a feeling of alarm caused by the expectation of danger, pain, or disaster. Ngayon, ang pinakamalaking fear na taglay natin mga tao sa ngayon sa ating bansa ay banta sa buhay. Yung sa ngayon ay meron tayong sakuna na nagaganap sa ating bansa. Meron tayong kumakalat na coronavirus at binabanggit mabilis itong kumakalat doon sa mga tao at marami na rin ang namamatay. At dahil dito, nag-declare yung ating pamahalaan ng nationwide na quarantine ng mga tao. At tayo naman ay nagsusunuran dahil sa tayo meron takot. Ngayon, dito natin makikita na yung fear ay ito'y banta sa buhay. Panganib o kaya hirap o sakit o kaya anumang bagay na maaari ito'y maging banta sa ating buhay. At ito'y laging nakaugnay sa ating physical health. Tulad ngayon, binabanggit ko, may ansin tayong kinatatakutan itong virus na ito. Pero hindi lamang ito ang pagkakasakit ang atin talagang kinatatakutan sa ngayon. Dahil sa merong national quarantine, nakaugnay rin dito yung ating kabuhayan o kaya yung ating safety do sa pagkain. Marahil ay dahil sa hindi tayo makapaghanap buhay ngayon, maaaring kinakapos tayo sa pera. At dahil dito pati yung threat nito sa ating pagkain, sa ating iinumin. At tayo nag-aalala. Last Monday ay nag-grocery kami at narinig ko sa isang namimili doon sa Robinson Grocery Store. Ang sabi niya, nakakatakot itong sitwasyong ito. Ang sabi niya, ang papatay sa akin, hindi naman coronavirus, kundi itong takot, itong nervyos. So, sa kanya ay iniisip niya na dahil sa nagaganap na pangyayari ay yung nagpapabigat talaga ay takot. Ngayon, ang fear ay pangkaraniwan sa tao, maging sa mga alagad ni Jesus, tulad ni Pedro. Ngayon, lahat tayo sinasalakay ng fear. At pagka pinansin natin, itong fear, hindi ito galing sa Diyos. Binanggit kasi ng scripture na pagka nagsasalita ang Panginoon, huwag matakot. Lagi niyang binabanggit when lalapit sa ating mga tao, do not fear. At merong binabanggit ang mga scholar na mahigit na 365 times sa scripture na binabanggit, do not fear, o kaya yung lahat ng mga nakaugnay na mga salita rito ay yung variation ng phrase nito, ma-imagine natin 365 times. Para bang binabanggit na for everyday ng buhay natin mga tao, ang laging paalala ng Diyos, huwag kang matakot.
Huwag kang matakot. Ngayon, ang fear ay magte-take control sa isang believer pag nag-doubt sa Diyos. Pagka tayo nag-doubt dun sa kanyang pangako, pangako ng protection, pangako ng provision, pangako na gagamitin ng Diyos, yung anumang pangyaring darating sa atin upang gumawa ng mabuti. Marahil kaligtasan ng napakaraming tao, marahil kaligtasan ng ating pamilya, marahil ay pagre-renew ng ating buhay. Marahil ay iba't iba yung maaring iniisip ng Diyos, maaring tinuturuan tayong madisiplina, mapasunod, o anumang bagay. Kaya alam natin na anumang pangyayaring darating sa atin, iti gagamitin ng Diyos sa ating ikabubuti. Kaya lamang gusto kong tingnan natin, paano nagsimula ang fear sa tao? Hindi dinesign ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng takot sa puso. Dumating lamang ang takot sa puso ng tao nung siya'y magkasala at siya'y nahiwalay sa Diyos. Binanggit doon sa Genesis chapter 3, pagkaraang mag-commit ni Adam ng kasalanan, nagkaroon ng isang panibagong salita na lumabas sa kanyang mga labi. Ang sabi niya, I was afraid, so I hid. Sabi niya, ako'y natatakot, kaya ako'y nagtatago. Dati wala siyang ganung uri ng salita na nalalaman. Kaya naman pagkaraan na siya ay yung bang bumagsak sa kasalanan, nagkaroon siya ng takot. At ang karaniwan niyang takot siya ngayon, yung iba kinatatakutan niya yung kanyang nakaraan, kinatatakutan yung kanyang pangkasalukuyan, at pati yung ating future. Kaya nga sa ngayon, marami yung anxiety disorder na may karamdaman. Ngayon, fear is so natural sa mga tao sa ngayon. Pero hindi ito yung talagang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang fear, ito resulta ng pagkahiwalay natin sa Diyos. Ito yung tinutukoy na nung magkaroon tayo ng spiritual separation from God, na tinutukoy nating spiritual death, pumasok na sa tao yung fear. At ito na ngayon, ang kanya ng kinatatakutan na higit ay yung physical death. Ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung magagawa ng takot sa ating mga tao? Una, yung fear, nagre-resulta ito ng kalungkutan sa tao, kaya depression. Sabi nga ng Proverbs 12:25, anxiety in the heart of man brings the depression. So, nagdadala ron ng takot yung worry, okay, nagdadala ng depression o kaya lungkot ang takot o kaya itong anxiety. Ngayon, another yung anxiety, pwede tayong, o kaya yung takot, pwede tayong pangunahan nito sa kasalanan. Katulad ni Abraham, siya nagsinungaling doon nung siya tinatanong ng Egyptian tungkol sa kanyang asawa. Binanggit niya na hindi niya to asawa kundi kanyang kapatid. Another yung fear, pwedeng ma-immobilize yung ating spiritual life. Ang sabi, kapag ka nagkaroon ng takot ang tao, kung minsan hindi na niya ma-practice yung kanyang pananampalataya. Kaya nga maraming believer ngayon, hindi nagpo-progress spiritually dahil sa marami siyang kinatatakutan sa daigdig nito. Maaring takot sa sasabihin ng tao, marahil takot sa maaring maganap na pangyari sa kanyang buhay, at na iba't iba pang uri ng takot. Ngayon, another yung fear ay maaring magresulta ng hindi natin pag-unlad sa ating pagsunod sa salita ng Panginoon. Ang sabi nga doon sa aklat na Matthew 13:22, ang worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word. So yung salita ng Panginoon, hindi siya magkaroon ng bunga sa ating buhay dahil lamang doon sa ating takot. At tungkol naman kay Pedro, ang takot niya ay nagdala sa kanyang paglubog at maaari siyang mamatay, at ito yung pag-uusapan natin. So nakikita natin dito na yung kaaway ay gumagawa ng talagang iba't ibang pakana para tayo takutin. Kaya lamang magko-conquer ang fear sa atin kapag tayo ay nagduda sa Panginoon. Pagka pinag-alinlanganan natin yung katapatan ng Diyos, o kaya pinag-alinlanganan natin yung mga magagawa ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, sa buhay ni Pedro, tingnan natin uli yung ating text na sila naglalakbay sa laot. Hindi nila kasama si Jesucristo doon sa kanilang bangkang sinasakyan. Pagka itinulad natin ang buhay, tayo man ay naglalakbay sa laot ng buhay dito sa ating daigdig.
At kung minsan hirap na hirap tayo doon sa atin talagang pag-abante ng buhay. At ang dahilan, merong sumasalungat ng mga iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Lalo't lalo na ngayon. Salungat sa ating nais ito nagaganap na pagkalat nitong coronavirus. Napakaraming apekto. Hindi tayo makalabas, hindi natin magawa yung gusto natin. Kung minsan pati ating Sunday worship, hindi natin magawa ngayon na sama-sama dahil sa hindi tayo makalabas ng ating tahanan sapagkat nagnanais tayong makiisa sa gobyerno sa pagsugpo dito sa coronavirus. Ngayon, habang sila naglalakbay roon sa laot, meron silang nakita roon sa ibabaw ng tubig na naglalakad. At akala nila itimulto at sila talagang sumihiyaw doon sa takot. At binanggit ng Panginoong Hesukristo, ako ito. At nung banggitin ng Panginoong Hesukristo, ako ito, si Pedro'y pumayapa. Nawala yung kanyang takot. Dahil sa yung salitang ako ito, marinig lamang natin, kasama natin ang Panginoon. Pumapayapa tayo. So, ang Diyos naman ay laging may pangako sa atin. Hindi tayo iiwanan ni pababayaan man lamang. Bawat isang may pananampalataya sa Panginoon, hindi siya iiwanan ni pababayaan man lamang ng Panginoon. Ang isa, hindi lamang ito basta ipinangako, kundi kanyang binanggit. Ipinagkaloob sa atin ang kaloob na Holy Spirit at binanggit, siya mananahan na sa atin magpakailanman. Hindi na niya tayo iiwanan ni pababayaan man lamang. Kahit na tayo nagdududa, kahit na tayo natatakot, kahit na tayo ay may kamali ang nagawa, kahit na tayo mayroong pagkukulang, at kung ano man yung maaari nating hindi naibibigay sa Panginoon, hindi niya tayo iiwanan. Ang Diyos ay laging tapat doon sa kanyang salita. At itibiyaya sa atin ng Diyos. Ngayon, tuloy natin. Nung marinig ni Pedro na sumagot si Jesus, ako ito, siya nanalangin sa Panginoon. Siya humiling, Panginoon, kung talagang ikaw ngayon, hayaan mong akit pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. So si Pedro, nagkaroon siya ng katatagan at pagtitiwala na kung ano ginagawa ni Hesukristo na paglakad siya ibabaw ng tubig, ay magagawa rin niya. At kanyang hiniling na kung talagang ang Panginoon na nakikita niya doon na lumalakad sa tubig, pwede rin niyang hilingin sa Panginoon na ibigay rin sa kanya yung katangiang yon o kaya kakayanang yon. And then sumagot si Jesus, halika. Kaya mula sa bangkay, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. So, si Pedro ay may pananampalataya na lumakad doon sa ibabaw ng tubig sapagkat pinagtiwalaan niya yung salita ng Panginoon. Ani sinabi ni Jesus, halika. Pinagtiwalaan niya yung salita ng Panginoon. Yung paglakad sa ibabaw ng tubig, iti imposible sa natural. Pero iti kanyang nagawa dahil sa kanyang pinagtiwalaan yung salita ng Panginoon, halika. Sa ganitong kapanahunan na tayo maraming sagabal o kaya yung ating discomfort o kaya marami tayong pangangailangan sa buhay at marami tayong ipinag-aalala, marami tayong kinatatakutan na maaring dumating sa ating buhay kasama sa ating pamilya, pwede rin tayong humanap ng salita ng Panginoon. At kapag kasi nagsalita, magtiwala lamang tayo. At magagawa natin na lakaran yung ibabaw ng ating mga kinatatakutan o ibabaw ng ating mga problema o ibabaw ng kung ano man yung maaring nagnanais na takpan yung ating buhay o kaya pumapaibabaw sa ating katauhan. Ngayon, pwede yun lahat ng pumapaibabaw sa ating isip, sa ating katauhan, sa ating puso, pwedeng ilagay sa ilalim ng ating mga paa. Pwede natin itong lakaran. Makarinig lamang tayo ng salita ng Panginoon. Magbibigay natin ng isang katiyakan. Kung ano man itong problema natin sa buhay, maaring iti pananalapi, maaring ito'y tungkol sa baka tayo ma-infect ng salot na ito, ay yung salita ng Panginoon, pwede natin panghawakan. At pagka pinanghawakan natin ito, lalakad tayong pumapaibabaw sa mga problemang ito, dito sa mga kinatatakutang ito, sa mga bagay na inaalaala natin mangyari, hindi na tayo mag-aalala. Sa halip, lalakaran natin itong payapa. Ilalagay natin ito sa ilalim ng ating mga paa at aapakan lamang natin ng mga ito. Ngayon,
Si Pedro lumakad patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Kaya lamang nayalis ni Pedro ang kanyang tingin kay Jesus. Ang kanya ngayong nakita, yung hangin. At yung mga alon na yung bang lumalapit sa kanya at nagnanais hampasin ang kanyang mga paa na naglalakad sa ibabaw ng tubig. At nung kanya itong pansinin nyo, nung pansinin niya yung alon, nung pansinin niya yung hangin, nagkaroon siya ng takot. Nakita lang natin na kapag lagi natin pinag-uusapan coronavirus, nagkakaroon tayo ng pag-aalala. Pagka pinag-uusapan natin, kulang tayo ng ganito, kulang tayo ng ganoon. Pagka yun ang ating pinapansin, maaaring po maibabaw ito sa ating isip at mabalik tayo uli doon sa dating meron na tayong pananampalataya tulad ni Pedro na lumalakad na sa ibabaw ng kanyang sitwasyon, ay maaari tayong lumubog sa ganitong uri ng kalalagayan uli. Ngayon, nakita lang natin ito dito sa buhay ni Pedro. Ngayon, nung siya magsimulang lumubog, marunong siya lumangoy. Isa siyang mangingisda, pero dahil sa takot, na-paralyze siya. Yung dati niyang kayang gawin physically, hindi na niya magawa. At yung spiritual na katangian niya at kakayanan, hindi na rin niya magawa. So nakita lang natin, yung takot pinaparalyze yung ating buong pagkatao, physical life hanggang spiritual life. So yung ating kahusayan sa pag-iisip, yung kahusayan natin pagpapasya, yung ating paninindigan, kung minsan na iwawala natin kapag tayo ay meron takot. At kaya lamang, si Pedro ay tumawag sa Panginoon at sabi niya, Panginoon, sagipin ninyo ko, Sigonia. Agad siyang inabot ni Jesus at binanggit sa kanya, bakit ka nag-alinlangan? Ang tanong, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Para bang nakakahinayang na yung lumalakad na sa ibabaw ng tubig, pero yung nakakahinayang, nayalis lamang niya ang tingin niya doon sa Panginoon. Nabaling lamang siya sa natural na nagaganap sa kanyang kapaligiran. Totoo naman yung natural na nagaganap sa kapaligiran. Pero kapag doon natuon yung ating isip at yung ating puso, maaaring lumubog din yung ating buong pagkatao, kasama yung ating pananampalataya, lulubog. Kaya lamang, pwede tayong tumawag sa Panginoon. Panginoon, sagipin ninyo ako, Sigonia. Agad siyang inabot ni Jesus. Kaya lamang may comment sa kanya ang Panginoon, bakit ka nag-alinlangan? Bakit hinayaan mong magduda ka? Bakit hinayaan mong mawala yung pagkakilala mo sa akin? Ako ito. Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay niya sa bangka, tumigil yung hangin. And then, at sinamba siya ng mga nasa bangka. Si Jesus ay sinamba ng mga nasa bangka. Bakit? Nakilala nilang itong si Jesus ay totoong anak nga ng Diyos. Ngayon, dito natin makikita yung sa sitwasyon ni Pedro. Nung siya magtiwala sa salita ng Panginoon, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Tayo man, pagka tayo ay nanalig sa salita ng Panginoon, lalakad tayo sa ibabaw ng ating sitwasyon, sa ibabaw ng ating mga pangyayari, sa mga iba't ibang problema natin. Lalakaran lamang natin yan. Lagi naman binabanggit ng Panginoon, do not worry, do not fear, do not be anxious. Ilagak natin sa Diyos yung lahat ng ating kabalisahan, sapagkat kinukup-kup niya tayo. Pwede tayong magtiwala sa salita ng Panginoon. And then, nakita rin natin yung isang bahagi rito na bagamat nagduda si Pedro, nagpray pa rin siya. Iligtas mo ako. Tumugon ang Panginoon. At dito nakikita natin na ang Panginoon ay may biyaya pa rin sa mga nag-aalinlangan. Ililigtas pa rin niya kapag sila tumawag. Ngayon, dito natin nakikita na kapag tayo nagdududa sa salita ng Panginoon, lumulubog tayo sa tubig tulad ni Pedro. Kaya lamang, yung pagdududa sa salita ng Panginoon o kaya yung bang pagkatakot sa mga pangyayari, nire-reveal ito kung ano kalalagayan ng ating pananampalataya.
hindi pa ito malaki. Maliit pa ito. Kaya lamang binanggit ng Scripture, tanggapin natin ang mga taong may maliliit pang pananampalataya. Kung sinasabi ito ng Panginoon sa Scripture, tanggap tayo ng Panginoon kahit na tayo meron pang maliit na pananampalataya. Katulad ni Pedro, maliit ang pananampalataya, pero nakikita ng Panginoon kay Pedro yung isang Pedro, isang bato, isang pwedeng maglingkod sa Diyos na later pwedeng magamit doon sa gawaing pagliligtas ng Panginoon. Ngayon, nakita lang natin yung pagkatakot ni Pedro doon sa mga pangyayari at yung kanyang pagdududa. Pero makikita pa rin natin na hindi lamang sa pagkakataong yon inilantad ni Pedro yung kanyang palagian takot at saka yung pagdududa sa Panginoon. Ngayon, gusto ko pang kumuha ng isang sitwasyon ni Pedro. Nung bago mamatay si Jesucristo, ipinahayag ni Jesus na 3 times niyang ikakaila si Jesucristo. Ngayon, binanggit ito ni Jesus Christ kay Pedro. Ngayon, binanggit na nung sabihin niyang ikakaila mo ko, magre-recar o kaya uulit-uli yung takot sa iyong puso, yung pag-aalinlangan mo sa akin. Kailangan binanggit ni Pedro na, Panginoon, kahit na ako mamatay o kaya patayin, hindi kita ikakaila. Kaya lang, pagkaraan ng sitwasyon na yun, dinala ni Jesucristo si Pedro kasama si Juan at si Santiago sa pananalangin. Doon sa aklat ng Matthew 26:31 to 35, doon sa 36 and following, ipinakita ni Jesucristo paano nagtatagumpay doon sa tukso. It is prayer. Pananalangin sa Ama. And then kanyang binanggit kay Pedro, watch and pray. Upang huwag kang pumasok sa tukso. Yung binanggit ko kanina, si Satanas darating upang ligligin kayo, upang subukin kayo, upang alamin ang laman ng inyong pananampalataya. Binanggit niya, watch and pray, para hindi ka bumaksak sa tukso. Ngayon, alam natin na si Pedro, hindi siya nag-watch and pray. And then, bumaksak siya doon sa binanggit ni Jesus Christ. 3 times niyang ikinaila ang Panginoon. Doon na-reveal bakit maliit ang faith ni Pedro. Kulang siya sa kanyang prayer. Hindi pa siya bihasa o kaya sanay na sanay na magtatag ng prayer life sa kanyang buhay. At maraming Kristiyano, kaya yung bang emotional o kaya ups and down ang faith, ang dahilan lamang ay hindi pa naitatag yung prayer life sa kanyang buhay. Yung palagian at saka yung naka-schedule na prayer. Sabi ng Panginoon, watch and pray upang huwag kang bumaksak sa kasalanan. Ngayon, dahil doon, alam natin, bumaksak si Pedro, pero pinalo up uli ng Panginoon. Ibinalik siya ng Panginoon. Nakikita natin si Pedro, meron talagang natural na pagka dumating yung bang kagipitan o sitwasyon, madali siyang matakot, madali siyang magduda. Bagamat siya impulsive, bagamat meron siyang leadership capability, meron siyang taglin na katangian magagamit ng Diyos, kaya lamang ang kanyang kahinaan, fear, takot. Akala mo matapang na tao. Pagka nagsasalita, akala mo ang tapang-tapang. Maraming tao, akala mo ang tapang-tapang. Ang husay-husay magsalita. Kung minsan, pagka naninindigan, mapapaniwala ka. Kaya lamang pagka inilagay na sa pagsubok, bumabaksak dahil sa takot. Ngayon, pero paano ang ginawa ni Jesucristo para magamit si Pedro? Ito yung pag-uusapan natin. Paano na-overcome ni Pedro itong fear and doubt. Ngayon, pagkaraang mamatay at mabuhay na maguli ni Jesus Christ, nagpakita itong si Jesus Christ sa mga alagad. Nakita ng mga alagad na si Jesucristo na buhay na maguli. Nung una, nagdududa pa sila. Pero later sa paulit-ulit na nagpapakita ang Panginoon, naitatag na sa kanila yung pagtitiwala si Jesucristo namatay para bayaran ang kasalanan ng tao. Para once and for all, malutas ang problema ng tao, yung kasalanan, yung pagkahiwalay natin sa Diyos. And then, inilibing siya, pero nung ikatlong araw, nabuhay na maguli, doon ipinakikita
na yung sin and death ay pinagtagumpayan na ni Jesus Christ. At ulitin ko, ang sin, ito yung nagdadala ng takot sa tao at ginagamit ng kaaway yung iba't ibang kaparaanan para tayo takutin. At ang pinanggagalingan para tayo matakot, yung kasalanan natin, yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Kaya nga, maging itong coronavirus na ito, ginagamit ito upang takutin ang daigdig. Buong daigdig ay tinatakot nito. So, ang espiritu o kaya atmosphere na nagaganap sa kabuuan ng daigdig, fear. At kapag hindi ito napagtagumpayan, maaaring wala na itong coronavirus. And doon pa rin sa puso ng tao yung fear. Maaaring wala ni coronavirus, pero yung apekto nito mananatili doon sa tao. At itininanais ng kaaway na makonquer niya ang daigdig nito, ang layunin niya, ang kaparaanan niya, fear. At yung isang bahagi ng fear, yung magduda ang tao doon sa Diyos. Kailangan tayo namang mga believer, mananatili ron sa ating bahagi. Ipinagpipray natin ang mga tao sa daigdig nito. Balikan ko ngayon, paano ma-overcome natin ang fear and doubt? Ang Panginoon ay nangako. Darating sa kanila ang Espiritu Santo. So, nangako ang Panginoon sa Acts 1, 4, and 5 na binabanggit na huwag muna silang aalis ng Jerusalem, kundi hintayin nila ang pangako. Sapagkat hindi na maglalaon at ibubuhos sa kanila ng Diyos yung Espiritu Santo. At pagdating ng Espiritu Santo, sila tatanggap ngayon ng power. Power upang maging witness. Yung salitang power na ito, maglalagay ito ng tapang sa kanilang puso, tapang sa kanilang paninindigan, tapang sa kanilang buong pagkatao. So, ang kaloob ng Holy Spirit ay hindi lamang power upang gumawa ng milagro at kababalagan, kundi power na panloob, naglalagay ito ng lakas at kapangyarihan. Kaya nga, ipinangako ito ng Panginoon at para ito'y tanggapin, binanggit ng Scripture, the promise comes by faith. At ang pananampalataya magtutulak sa atin para manalangin. Kaya nga si Pedro na dating hindi sanay doon sa maramihan o kaya matagalang prayer, nagtatag siya ng prayer meeting. At alam natin, doon sa Acts 1:13 to 15, na yung bang nagsama-sama silang 120 upang manalangin. At gaano katagal na prayer? 8 days or 9 days na prayer meeting na tuloy-tuloy, na naroon yung bang pagka ikaw ay nakapag-pray ng ganong katagal, makakasanayan mo na mag-pray ng prolong. And then si Peter ay hindi sila tumitigil doon sa kanilang pananalangin sapagkat itinatag nila, hindi sila titigil sa pananalangin hanggat di dumarating yung pangako ng Diyos. Gayun din ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Huwag tayong titigil sa ating pananalangin hanggat di dumarating ang tugon ng Panginoon. Ang Diyos ay siguradong tutugon. Kaya lamang tayo naman ay magtiyak, hindi rin tayo titigil sa pananalangin. Bakit? Ang faith, pinagtitiwalaan natin ng Diyos. Pinagtitiwalaan natin gagawin niya yung kanyang sinabi. Kaya kala Peter, sama-sama silang nag-pray. And then, sa araw ng Pentecostes, bumaba yung Holy Spirit. And then nakita natin na pagbaba ng Holy Spirit, na wala na yung takot ni Pedro. Siya lagi na ngayong nasa harapan ng mga tao, na kanyang ipinapahayag si Jesus na ipinapatay ng mga leader ng Israel ay nabuhay na maguli sa pangatlong araw. At doon kanyang itinatag na anuman ang mangyari sa kanyang buhay ay kanyang ipapahayag yung salita ng Panginoon. Kaya lamang meron tayo nakitang pagbabago kay Pedro. Bakit na niya na-overcome ang fear at saka yung doubt? Sabi doon sa aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 6, talata 4, ang sabi, nung sila nagkaroon ng problema doon sa church, eto na naman ang threat sa church. May panganib na naman na dinala roon, nagkakaroon na naman ng mga problem doon, pero paano ito harapin nila Pedro? Ang sabi ni Pedro, humanap sila ng mga taong harap dito at kanyang binanggit. At sila naman iuukol nila ang kanilang sarili sa prayer at sa pangangaral ng salita ng Diyos. So nakita lang natin na talagang ginawa ni Pedro na ngayon, ang priority niya sa kanyang buhay, prayer. Bakit siya bumaksak doon sa temptation ng fear and doubt dahil sa kakulangan ng prayer? Pagkaraan noon,
pagbubuhos ng Espiritu Santo, nabalik sila. O kaya na nakasanayan na ni Pedro na ang pangunahin niyang tungkulin ngayon, manalangin. So, doon nakita lang natin na si Pedro buong tapang na ngayon hinaharap yung Sanhedrin, yung mga leader ng Israel, at kahit na si Bantaan, ang kanyang binabanggit, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. At doon ipinakikita na ni Pedro na kahit ano ang mangyari, handa na niyang panindigan yung kanyang ipinangako na sa Panginoon na kanyang ikinabaksak noon na hindi niya ikakaila si Jesucristo. Ngayon, lantaran na niyang ipinakikita, hindi na niya ikakaila si Jesucristo, hindi na niya ikakailangan kanyang pananampalataya kahit na meron ng banta sa kanyang buhay. And then, alam na natin sa history na si Pedro ay yung bang nung siya ay papatayin, hindi na niya kinatakutan ng kamatayan. Sa halip hiniling pa niya na kung siya ay gagawing karapat-dapat doon sa kanyang Panginoon, kanyang ipinakiusap na si ibitin o kaya ipako ng patiwarik doon sa krus upang sa gayon ay kanya man lamang maipakita kung gaano kalaki ang halaga at yung kanyang pananampalataya, kahalaga ng Panginoon sa kanya at yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, dito natin makikita na pwede natin ma-overcome itong fear at saka yung doubt. Una, magtiwala tayo doon sa death and resurrection ni Jesus Christ. Ano pakahulugan nito? Pinagtagumpayan na ni Jesucristo yung lahat ng pinanggagalingan ng ating takot, yung sin. Na kapag ka nayalis ang sin sa ating puso, malilinis yung ating puso, may babalik tayo sa Diyos at magkakaroon tayo ng kaugnayan sa Panginoon. And then, yung pinanggagalingan ng takot ng tao na sin at saka separation from God, mabubura, maialis. May restore lamang tayo sa Panginoon, may balik lamang tayo sa paghahari ng Diyos, mawawala na ang takot. Sapagkat anuman yung kailangan natin mga tao, ipagkakaloob ng Panginoon. Sabi nga ng Scripture, and my God shall supply all your needs. Kahit gaano karami, kahit gaano kabigat, kahit ano yung mga, kung gaano man karami ang kahilingan yan, may pangako ang Diyos. Tutugunan tayo sa lahat ng ating kailangan. Kaya lagi niyang binabanggit, huwag kayong mga bagabag, huwag kayong matakot. Ako'y Diyos, ako yung Panginoon na namamahala sa daigdig na ito. So, yung una, yung magtiwala tayo sa death and resurrection ni Jesus Christ, sapagkat ito rin yung batayan ng ating salvation, na yung ating inaasahan sa Panginoon ay hindi yung buhay dito sa lupa, kundi yung pagkabuhay na maguli. Pangalawa, na ating nakita kung paano pagtatagumpayan itong temptation ng fear and doubt, yung prayer life natin. Iayos natin. Itatag natin ito. Manatili tayo doon sa fellowship sa Panginoon. Maging malapit tayo sa Diyos. At kapag naitatag natin ito, ay magagawa natin pagtagumpayan itong fear at saka doubt. Another, ating i-meditate palagi ang Word of God. So, tinutukoy doon yung ating devotion, yung ating talagang pagbabasa ng Scripture, kailangan natin yan. And then, magsasani tayong sumunod sa salita ng Panginoon. At uulitin ko, ang pinaka-source ng fear ay sin. O itong sin, ang tinutukoy, ang description o kaya definition ng sin, it is rebellion against God. It is disobedience to God's word. At kung gayon, kailangan natin matutong sumunod sa Panginoon. Kaya nga napakagandang bagay, yung sinabi ng Panginoon, make disciples, teach them to obey all things I have commanded you. So itinatatag lang ng Panginoon, bakit kailangan natin gawin ito? Ito yung isang kaparaanan para ating mapagtatagumpayan itong laban ng ating pananampalataya, itong fear and doubt. Ngayon, kahuli-ulihan, ating i-maintain yung anointing ng Holy Spirit sa ating buhay. At paano ma-maintain ito? Yung ating obedience sa Panginoon, yung ating fellowship sa Diyos, yung ating pagsamba sa Panginoon, yung patuloy nating kinikilala yung pamamahala at pangunguna ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga sa pagkakataong ito, ano yung pwede natin magawa in our conclusion? Number 1, complete surrender ng ating buhay sa Panginoon. Ang atin na ngayong itatatag, ilalagay natin sa kamay ng Panginoon yung ating buhay. Nung hawak natin yung ating buhay, walang katatagan yung ating kalalagayan. May konting mga pangyayari, natatakot na tayo. Pero kapag tayo hawak ng Diyos,
Kapag hawak ng Diyos yung ating buhay, may tatag tayo, may tibay tayo. Kung paanong hindi nagagalaw ang Diyos, hindi magagalaw yung ating buhay. At kung paanong hawak ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, matutugunan ng Diyos ang lahat ng kailangan ng ating buhay. Bakit? Siya yung may hawak ng ating buhay. Ngayon, mapagkakatiwalaan ba natin ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos. Kaya ba niyang tugunan yung ating lahat na kailangan? Kaya niyang ibigay. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Yung pangalawa, i-develop natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga yung pananampalataya nang gagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na tinutukoy dito, rima, makapagsalita sa atin ng Panginoon. Kailan po pwedeng makapagsalita ang Panginoon sa atin? Pagka tayo lumalapit sa Kanya in our personal na prayer, pagka tayo ay yung bang sumasamba sa Panginoon na hinihiling natin yung Kanyang kalooban na masunod sa ating buhay, magsasalita ang Diyos sa atin. And then, pagka nagsasalita ang Diyos sa atin, madidevelop yung ating pananampalataya. Pangatlo, atin na ngayong ilagay yung ating buhay sa pagsunod sa pinagagawa ng Panginoon. Kapag sinusunod natin yung pinagagawa ng Panginoon, ito yung practice ng faith. At kapag pinapractice natin yung ating faith, lalaki ito para itong muscle. Kapag laging ina-exercise, lumalaki yung ating muscle. So yung itong pagsunod doon sa pinagagawa ng Panginoon, kasama itong ministry, ay ito yung magpapalaki ng ating pananampalataya. Kaya nga, doon natin makikita na kapag dinevelop natin yung ating faith, dinevelop natin yung relationship sa Panginoon, and then dinevelop natin yung ating pakikisa sa layunin ng Holy Spirit dito sa kanyang gawaing pagliligtas sa daigdig na ito, magagawa ng Holy Spirit na tayo gabayan sa panahon ng mga pagsubok sa ating buhay. Nung sabihin, watch and pray so that you may not fall into temptation. Tinutukoy doon, pagka tayo nananalangin, ibibigay ng Diyos ang biyaya at habag sa atin para ating magawa na mapagtagumpayan ang tukso. Tukso saan? Kailan tayo bumabaksak sa tukso? Madalas pagka tayo meron takot. At kapag yung takot natin ay nasamahan pa ng ating pagdududa doon sa biyaya at habag ng Panginoon, malamang tayo bumaksak sa ating pagsunod sa salita ng Panginoon. Magkakasala tayo. Sa pagkakataong ito, pwede tayong magyuko ng ating ulo at tayo manalangin. Ilalapit ko ang bawat isa upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Panginoon, amin pong inilalapit sa inyo ang bawat nakikinig sa iyong salita. Hinihiling namin ang iyong pong biyaya at habag. Ipagkaloob niyo po sa amin. Na matutunan namin na bagamat si Pedro ay yung bang pinili na ninyo na maging alagad, itinatagpang apostol, pero meron pa rin siyang kahinaan na katulad din namin. At ito namang kahinaan ito, karaniwan sa lahat ng tao. Yung fear. Kaya lamang yung fear, nagtatagumpay lamang kapag kami nagduda doon sa salita ninyo, doon sa kakayanan ninyo, doon sa kaugnayan namin sa Panginoon. At kami lumalapit sa inyo, O Diyos, na sa dahilan na nagnanais kami mapagtagumpayan itong fear and doubt na ito na sumasalakay sa amin sa kapanahon ng ito. Ipagkaloob niyo po sa amin yung lakas, yung kapangyarihan at kakayanan. Amin pong nilalapit, O Diyos, na itong binanggit ninyo, na amin pong isurrender completely yung aming buhay sa inyo. Amin pong hinihiling sa pagkakataong ito. Ipinapasya namin isurrender totally yung aming buhay sa inyo. Na amin ang pararangalan ngayon, pangalan ng Panginoon. Amin din pong kikilalanin na si Jesus na yung may hawak ng aming buhay. At amin din pong nilalapit sa inyo na i-develop ninyo yung aming pananampalataya na kami maging masunurin sa sinasabi ng iyong salita. Amin pong dinadalangin na yung bawat isang naririto, O Diyos, ay inyo pong hipuin. Sa pagkakataong ito, kung meron pong may karamdaman dito sa ating kapaligiran o kasi nakikinig, magpe-pray tayo ng healing. Kung kayo merong karamdaman, ipagpe-pray namin kayo ngayon upang magkaroon ng kagalingan. Panginoon, inilalapit ko po ngayon yung mga taong may karamdaman na sa pangalan ni Jesus,
idinadalangin ko yung kagalingan, kung ano man yung kanyang taglay na karamdaman. That in the name of Jesus, I command healing do sa inyong mga katawan. At inuutos ko yung espiritu ng karamdaman lumayas sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ipagpipray naman natin yung tungkol sa ating mga finances o kaya pananalapi. Kung ito'y bahagi ng inyong pangangailangan, sumama rin kayo dito sa prayer na ito. Ating sama-samang ipag-pray na ang Diyos ay tumugon doon sa ating pangangailangan sa pananalapi. Maaring iti kakulangan na rin sa ating pagkain o kaya doon sa iba't iba pang mga bahaging pangangailangan physical. Atin itong ilapit sa Panginoon ngayon. Let's pray. Lord, amin po nilalapit yung iba't ibang pangangailangan ng mga kapatiran na nakikinig sa ngayon. Kung sila man ay natotrouble o kaya nagkakaroon ng kabagbagan, hindi nila malaman kung paano nila harapin ang kanilang sitwasyon sa panahong ito na meron pong lockdown, hindi kami basta makalabas, iba'y natigil sa paghahanap buhay. Amin pong inilalapit, O Diyos, bigyan nyo ng katugunan yung kanilang pong pangangailangan sa mahimalang kaparaanan. Amin pong dinadalangin tugunan ng kanilang pangangailangan sa pagkain, sa inumin, at doon sa iba't iba pang pangangailangan na dumarating sa kanilang buhay. Amin pong inilalapit sa inyo upang yung himala ng katugunan dumating sa kanila. At ito rin yung pagkakataon makita nila na sa ganito pong kagipitan, ang Diyos ay laging nakabantay upang tumugon sa aming mga kahilingan. Amin pong hinihiling, O Diyos, pagpalain po siya at bigyan ng katugunan. Kawalwilihan, sama-sama nating i-apply ang dugo ni Jesucristo sa ating buhay. Para kung may salot man na yung bang gumagala sa ating kapaligiran, maging iti salot ng coronavirus o kaya salot ng spirit of fear, atin itong mapagtagumpayan. Hindi ito makalapit sa ating buhay. Ating mapagtagumpayan. Uulitin ko, nung tayo manalig kay Jesucristo, tinanggap natin siyang Lord and Savior ng ating buhay, tinakpan na tayo ng dugo ni Kristo. At ang naging resulta, ipinatawad yung ating lahat na kasalanan. At lahat ng sumpa na nakakapit sa atin ay itinaboy na ng dugo ni Kristo. At kung may sumpa mang nagnanais lumapit sa atin, hindi na ito makakalapit. Bakit? Tinatakpan tayo ng dugo ni Kristo at binanggit ng Panginoon sa Lumang Tipan, when I see the blood, I will pass over it. Lalagpasan tayo ng salot o kaya ng kung ano man sumpayan kapag nakitang pinahiran tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya narito, paano natin i-apply ang dugo ni Kristo? Compassion ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Ating takpan ng dugo ni Kristo, personal nating buhay, yung ating kapamilya, yung ating kabuhayan, para kung ano man yung maaring maging sumpa o salot na darating dito, itilagpasan. At salip ang ating hilingin ngayon, yung pagpapala ng Panginoon dumating sa ating buhay. Okay, let's begin. I-apply natin ang dugo ni Kristo. Panginoon, amin pong inilalapit ngayon, yung bawat buhay, mga tao may pananampalataya sa inyo at amin pong ipinapahayag ngayon, na yamang nung kami manalig kay Jesucristo, ipinahid sa amin ang dugo ni Kristo at ipinatawad yung lahat ng aming kasalanan. At binanggit din ng scripture na yung sa pamagitan ng dugong yon, lagi kaming nililinis sa lahat ng aming kasalanan. So, nangangahulugan, hindi nawawala yung pagtatakip ng dugo ni Jesucristo sa aming mga buhay. At amin pong ipinapahayag ngayon na ang dugo ng Panginoong Jesucristo manatiling nakapaybabaw at may takip sa aming pong buong pagkatao, sa aming katawan, sa aming kaluluwa at espiritu. At kung ano man yung salot na kumakalat sa aming kapaligiran, amin itong sinasaway na ngayon, Panginoon. At sa kaparaanan na ipong itinatag, amin pong ipinapahayag na itong mga salot na pinatatalilis namin, itinataboy namin sa pangalan ni Jesucristo. Maging itong salot ng coronavirus, o kaya salot ng kahirapan ng buhay, o kaya yung problema, o kaya yung takot na yung nagnanais na pumasok sa aming puso, itinataboy namin ito sa pangalan ni Jesucristo. At hindi namin ito hinahayaang makapasok sa aming isip, sa aming puso sa pagkakataong ito. At amin pong hinihiling, Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos. Yung hindi kayang masayod na kapayapaan ng Diyos, siyang
mag-ingat sa aming puso't isipan sa pagkakataong ito. Hinihiling namin pagpalain nyo nga po yung bawat isa na nakikinig sa ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen.